Mga kapatid? Right. So ngayong hapong ito, I'd like to take this opportunity to share to you a very important concept. Are we together? Yes. Isa sa mga testing truths sa mga huling kapanahunan ay iyong Sabbath. So ngayong hapong ito, allow me to present to you as we rediscover the beauty and significance or importance of the Sabbath. Minsan mga kapatid, akala natin, alam na natin yung konsepto ng Sabbath. However, when you try to reread and restudy things, may mga mas malalim pa palang kahulugan, may mas marami ka pa palang mga element na na-miss. So please, this afternoon, I'm not going to waste your time. I hope you'll give a little bit of your time sa aking i-present ngayong hapong ito na makatulong sa ating spiritual na pamuhay. Okay? But before that, I'd like us to reconsider the Bible. Ang isang passage sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 is very famous. We are all familiar with this. Let's read. Ready? Go. Very good. Sino nagsulat nito? Si Timothy? No, it was, hindi si Timoteo, si Pablo, para kay Timothy. Ang sabi ni Pablo, all scripture, not one half, not one fourth. Are you aware na may mga relihiyon na pinipili lang nila yung magustuhan nila sa Bible? Pero according kay Pablo, lahat, Old Testament man yan, New Testament man yan, all scripture is God-breathed and profitable. Profitable, ibig sabihin, mapakinabangan. Ano pang other word for profitable? Beneficial. For what? I want you to notice itong apat na words. Teaching, reproofing, correcting, and training in righteousness. Mga kapatid, kung iyong i-restructure ang passage na yan, it will give you a lot of deeper meaning and emphasis. Ano ibig sabihin? Pansinin niyo itong mga words nito, mga kasalitang teaching, reproof, correction, and training. All scripture is God-breathed and beneficial, profitable sa teaching. Teaching. Mental aspect. It talks about mental aspect. How about reproof? I would label it sa emotional aspect ng tao. Correcting or correction, sa spiritual, you correct the person. And then training, it talks about the physical aspect of the person. Nakita niyo mga kaibigan kung gaano kahalaga ang Biblia? Pahiram nga ng Bible mo, kapatid. Ang Biblia, maliit man ito na libro, pero it covers the whole of you. Ang Biblia, hindi lang po ito nagpapalakas sa atin, spiritualidad. No! It also addresses our physical issues. If you want to be strong physically, the Bible will help you. It will teach you what to eat and what to do. Tama? Kung gusto mong maging matalino, if you want to be smart, where do you go? Where do you run? Punta kay Mr. Google? Or kakain ng peanut butter or burger? Mga kapatid, according kay Pablo, ang Biblia ay kino-cover ang kabuang aspeto ng tao. Unfortunately, let me ask you parents, kayong mga magulang na nagpapadala ng inyong anak sa paaralan, sa atin bang government schools ginagamit ang Bible as part of curriculum? Para turuan ang inyong mga anak? No! Have you noticed nakakalungkot? Kaya nga minsan ang mga anak natin, tinutukhang. Why? They end up na morally degraded because we do not teach them about the Bible. But if you consider 2 Timothy chapter 3 verse 16, it teaches us na ang Biblia pala, hindi lang ito para sa spiritual na pamumuhay ng tao, it covers the whole person. There's another passage in Hebrews chapter 4 verse 12. We're all familiar with this. Anong sabi ni Pablo? For the word of God, let's read all together. Ready? Go. And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and joints and marrow, and thoughts and heart. I want you to notice yung mga highlighted words. Kasi may mga meaning po yan. Hindi lang yung basta sinulat ni Pablo. May mga kahulugan na yung mga salitang yan. For example, have you noticed yung tinatawag na dualism?
Yung theme, yung tema na may pairing, living and active, two-edged sword. Bakit hindi ginamit ni Pablo as illustration sa Bible yung itak o di kaya yung kutsilyo? Bakit ginamit niya sword? Ano ang meron sa sword na wala sa kutsilyo? Yung talim, exactly. So ibig sabihin, ang Bible pala ay para siyang sword. Yes, katulad ng espada, ano mo man ka wasiwas, may epekto, may impact. Old Testament man yan, New Testament man yan, it always has impact on you. There are people who would teach you, wala na yung Old Testament, sa New Testament na tayo. That is rubbish, mga kapatid. The Bible teach us na ang salita ng Panginoon ay para siyang double-edged sword, two-edged sword. Buhay at gumagalaw. Ang salita, ang Bibliyang ito ay isang buhay na salita. Remember, anong ang pinag-usapan natin kanina? Ang salita ng Panginoon ay katulad ng kalikasan. Buhay ito. Ito ay gumagalaw, active. And then, soul and spirit, joints and marrow. I want you to notice those pairings. When you try to take all of those main words, makikita mo dito mga kapatid ang emphasis. Soul and spirit, it talks about spiritual aspect. How about joints and marrow? Anong aspeto ng buhay ng tao yan? The physical aspect, joints, marrow. Discerner of thoughts, it talks about what? Mental aspect and intents of heart. Emotional aspect. Napansin niyo dito mga kapatid kung gaano kahalaga ang Biblia? Ang Biblia ay kino-cover ang kabuuang aspeto ng buhay ng tao. Kaya nga, again, I'd like to emphasize to us, sabi ni Ellen White, we Adventists should be people of the Bible. Yung bagang ang Biblia parang nilikha para sa tulong, para itulong, para masuportahan ang tao sa kabuuang aspeto nito. Unfortunately, we don't really care about the Word of God. So I hope this afternoon, I'd like to remind you na magbigay ng konting emphasis at diin, mga kapatid. Kung hindi natin tuturuan ang ating mga anak ng salita ng Panginoon, society ang magtuturo sa kanila. TV ang magtuturo sa kanila. Internet ang magtuturo sa kanila. So this afternoon, I'd like to invite you to, let's rediscover the beauty and significance kung gaano kaganda, kung gaano kahalaga ang Sabbath. Sabi ni Ellen White, the Sabbath will be the great test of loyalty, for it is the point of truth especially controverted or disputed sa mga huling kapanahunan. This will be disputed. When the final test will be brought to bear upon men, the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve Him not. While the observance of the false Sabbath in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be a avowal of allegiance to a power that is in opposition to God. The keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to Creator. When you keep the Sabbath, mga kapatid, ibig sabihin you are on the side of God. You are faithful to God. The Sabbath question is to be the issue in great final conflict in which all the world will act a part. It is our work today to lead the people to understand this. And for me, this is, as a teacher, it is very important na i-share, unawain natin ang mas malalim na kahulugan ng Sabbath. Kasi Sabbath is more than just a day of worship. There is even deeper meaning of that. And that is what I want to share to you this afternoon. Pansinin niyo mga kaibigan, what was it like on the first Sabbath na nilikha ng Panginoon? Sa unang Sabbath sa mundong ito, it was the first meeting of all creation. Just imagine what was it like na lahat ng nilikha ng Panginoon, hayop, ibon, lahat, everything was meeting on, it was a grand reunion on a Sabbath day and rested on this day as well. Are you aware or would you agree with me if I say na ang unang araw ng tao sa mundo ay Sabbath? Or mag-disagree kayo? Let me ask you, what do you think ang pinakaunang araw ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden? Would you agree with me pag sinabi kong Sabbath? Yes. Mga kapatid, even if you read yung mga writings ng mga ancient Jewish rabbis, they would say
Adam and Eve was created by God on the eve of Friday. Sixth day. Remember, on the sixth day, may dalawang mahalagang bagay ang ginawa, nilikha ang Panginoon. Ano yung una? Nilikha niyang mga hayop, land animals. And second, human beings. Human beings was created noong almost, sabi nila, palubog na ang araw. At yung technical na 24 oras ng tao, yung very first day of men on earth was actually Saturday. It's not Friday, mga kapatid. So just imagine, ang unang tao sa mundo pala, hindi linggo, hindi lunes, kundi Sabado. And ang unang araw nila, they spend time with God. Have you noticed that? Yes. Tayo, pag bago tayo sa isang lugar, gagala iikot tayo to see the beautiful places. But in the time of Adam and Eve, ang pinakaunang human activity was to spend time with God. I hope you're understanding what I'm trying to say. Tayo today, busy tayo. We go to school, we go to market, na marami tayong ginagawa. Pero ang pinakaunang human activity, pinakaunang gawa ng tao sa mundo is to spend time with God. Amen? Amen. Napansin niyo mga kapatid how it is today? Today parang ni-squeeze na lang natin yung ang time natin sa Panginoon sa busy natin na schedule. Pero sa panahon ni Adan at Eva, God is always the top, the first in everything. Have you ever considered ano ang unang nakita ng tao sa mundo when he opened his eyes? Have you ever asked yourself about that? How does Ellen White describe the creation? So Adam was lying on the ground, di ba? Gaano katangkad si Adan? Let me illustrate this. Gaano katangkad si Adan? We have no record sa Bible, but Ellen White say 15 feet. Just imagine 15 feet. Do you know how tall 15 feet is? Tapos pahigain mo yan, ibig sabihin, mahaba yan. Do you understand kung anong ginawa ng Panginoon with His hand? He stretches. He crouches. He made His hand dirty para lang gumawa sa tao. Ganun niya kamahal ang tao. Ibig sabihin, nag-effort ang Panginoon para gumawa kay Adan. Hindi lang basta nagsalita, katulad ng mga hayop at ibang nilikha. God uses His hand. And then, sabi ni Ellen White, this is very, very sweet. When Adam was, may estudyante akong second year. And I'd like this na tulungan niya ako para i-illustrate at maunawaan natin what was it like nung nilikha ng Panginoon si Adan. Aljon? Si Aljon ay isang Bicolano at siya ay tutulungan niya ako. Come over. Come. So, kunwari ikaw si Adan. Yeah. Okay na yan. Yeah, higa. Yes. So, granting ako ang God. Yes. And then, ano nga ginawa ng Panginoon? Nag-stretch siya ng mga alabok, hindi alikabok, hindi tayo dumi, alabok ang kanyang inipon, and then He molded the man. And then, ano pa ang next na action ng Panginoon? Of course, He was crouching, He was kneeling, maybe. Yes, put it down. He was kneeling just like this, and then the Bible said, and God breathed in the breath of life to the formed soil. Are you following? Sabi ni Ellen White, and God breathed in the breath of Adam. And when God, noong hinipan ng Panginoon, ang nabuong alabok, the lips of God touches the nose of Adam. Ano daw? Ang labi ng Panginoon dumampi sa ilong. Ibig sabihin, ang Diyos hinalikan niya ang tao. And then when Adam, when he breathed in, hindi ko yung gagawin kasi baka mamatay siya. And then, nung hiningahan ng Panginoon, nang hininga ng buhay, ang alabok, and then when Adam opened his eyes, what do you think ang unang picture na nag-register sa mata ni Adan? If you notice, it was not the face of Onggoy. It was the face of Pastor Joe. It was the face of God. Yes, mga kapatid. Ang ganitong ilustrasyon, sana magbukas ng isipan nyo na napaka-sweet, napakaganda ng drama, ng picture kung paano nilikha ng Panginoon ang tao. Na, para palang hinalikan ng Diyos si Adan. At pagmulat ng mga mata ni Adan, ang unang nakita niya ay
ang mukha ng Panginoon. Hindi mukha ng hayop. Hindi mukha ng unggoy. How about us today? Anong matutunan natin sa ganung klaseng ilustrasyon? I hope this will help us to realize something important. Every time na magumising ako sa umaga, ano ang unang bagay na nakikita ng mata ko? Bible or cellphone? Mga kapatid, I hope ang experience ni Adan, noong nilikha siya ng Panginoon, will be our daily experience. Na dapat Panginoon, Diyos ang una natin nakikita. Amen? Yes. And not only that, kung ang unang picture na nakita ni Adan ay mukha ng Panginoon, ano kaya ang unang tunog na narinig ni Adan? Have you ever asked yourself about that? It's not in the Bible, but at least try to experience what was it like when God created Adam. Ang unang tunog na nag-register sa tenga ni Adan I believe it was the voice of God. Amen? Pagkagising natin sa umaga, mga kapatid, ano yung nagpapagising sa atin? Sa mga bataan, bunganga ng nanay nyo? Alarm? O di kaya baka tutut ng cellphone? Ano yung sound na nag-register? Mga kapatid, ang ibig ko sabihin, sana every time we wakes up in the morning, sana boses, salita, Bible, ang unang nag-register sa mata, ang unang register sa ating tenga. Amen? Yes, napaganda ng mga bagay na ito, mga kapatid, kung atin lamang pansinin, napakaraming spiritual insights na makikita natin sa buhay ni Adan. Just like that. Ang unang araw sa buhay ni Adan was all about God. Would you agree with me? Yes. Ang unang trabaho niya, to spend time with God. Ang unang araw niya was with God. Ang unang nakita niya, hindi si Eva, kundi Diyos. Ang unang nakausap niya, ayan o. Sige nga. Paano natuto ng lingwahe si Adan? Wala siyang nanay, wala siyang kapatid, wala siyang kapitbahay na magturo sa kanya ng lingwahe. Who taught Adam to speak? Where and how did he acquire the language? And this language, he used this to name animals. Tama? Yes. So, saan niya kinuha yung speaking skills? Sa Panginoon, mga kapatid. Ang unang kinausap ni Adan was God. Bago niya kausapin ang kanyang asawa, sino munang kinausap ni Adan? Yes, ang Diyos. So, kayong mga may asawa, sana paggising natin sa umaga, bago natin kausapin ang mga asawa natin, kausapin muna natin ang Panginoon. Amen? Yes, mga kapatid. And so, there's more to that, but I want us to continue and see. Kung may birthday tayo once a year, nagse-celebrate ng birthday, ang earth, ang mundo, are you aware that every Sabbath is actually a birthday ng earth? Yes. Kung ating isipin ng malalim, every Sabbath is celebration ng creation, na birthday palagi, every Sabbath ng mundo. Nabuo ang mundo every seventh day. And of course, the first Sabbath of man on earth was a grand celebration. It was a total party and feast na kanilang na-experience. Mga kapatid, ang kautusan, remember the Sabbath day to keep it holy. Saan natin makikita yan? Exodus 20 verse. Very good. We are all familiar with this law. Would you agree with me when I say keeping the Sabbath makes you holy? For example, God made the Sabbath holy. For what? Para saan gamitin ng Sabbath ang kabanalan? Bakit ginawang banal ng Panginoon ang Sabbath? Kasi ang Sabbath is just a day, hindi yan tao. So bakit ginawa niyang banal ang Sabbath? Para kanino? Para saan? Exactly. Ang lahat ng action ng Diyos, even in the Bible, is always for the good of men. Even the creation, God created everything for the good of men. Para sa kabutihan ng tao, including the Sabbath. Ginawa niyang banal ang Sabbath para ang Sabbath at ang tao magtagpo sa ikapitong araw, ang kabanalang yun mag-transfer sa tao at gagawin kang banal. Ibig sabihin, binabago ka every Sabbath ng Panginoon.
Totoo yan mga kapatid. Sabbath is not just a day na mag-worship. Sabbath is an opportunity na Panginoon sa araw na ito, gawin mo akong banal, baguhin mo ako. It is a day to transform us to be a better person. Amen? Yes. So keeping the Sabbath makes you holy. Ako'y naniniwala mga kapatid na kung ang iyong anak ay tinuturuan mo mangili ng araw ng Sabat, ginagawa mong tuwid, tinuturuan mo maging tuwid, mamuhay ng tuwid ang iyong anak. Para, mga kapatid, para hindi matukhang ang ating mga anak, turuan natin sila ng mga aral ng mga Biblia, ng mga prinsipyo ng Biblia. Remember, ang mga kabataan natin, they will have their own lives. One day, lalabas yan sa tahanan natin, sa bahay natin. Ano ang mapapanigurado mo o mapapanghawakan mo na titino yan pag namuhay sila mag-isa? Anong garantiya na sila, itong mga anak mo na ito, ay tutuwid ang kanilang pamumuhay pag lumabas na yan tahanan mo? Ibig sabihin, sa bahay pa lang, turuan mo na sila ng mga aral at prinsipyo ng Biblia para pag lumaki sila, hindi nila makalimutan. Amen? Yes. So, dito natin makita na bilang Adventista magulang, meron pa pala tayong obligasyon sa ating pamilya. Sabbath keeping is a moral law. Therefore, when you keep the Sabbath, it helps develop character in you. Ibig sabihin, keeping the Sabbath will make you holy person. Pero Pastor Joper, marami naman akong na-meet na mga tao na vegetarian pa nga. Tapos, mga Adventist din, Sabbath keeper din. Pero bakit hindi makaaya-ayang ugali? Di ba? May mga ganun talaga. Pero ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid, kung ating isipin ng malalim, ang araw ng Sabat ay tinutulungan tayong baguhin ng Panginoon na to make us better. Amen? Yes. And so, another interesting thing here sa commandment, and di ko alam kung napansin nyo yan, pero itong tinatawag nating preposition. Sa Hebrew, napakahalaga po dito mga kapatid. Hinighlight ko yan, to and by. Kung mapapansin mo sa King James Version, remember the Sabbath day to keep it holy. Tapos sa NIV, remember the Sabbath day by keeping it holy. So, ano ang pinagkaiba nito? What makes this a huge difference between the two words? In English grammar, we call it preposition. Are we familiar with what is preposition? Preposition means in, on, at, with, under, above, mga ganon preposition with. Itong bagay na ito, mga kapatid, ano ba ang difference niyan? Pag sinabi mong to gives you direction. Are you following? Pag sinabi mong to, it gives you directional, intention. And if you ask me, saan ang tamang translation dyan? If you ask me mga kapatid, ang tamang translation dyan is King James Version, not NIV. Kasi kadalasan, sa atin mga Adventista, lalo na ngayon na pandemic, after ng pandemic, Pastor Joper, I will just keep the Sabbath by watching YouTube, by watching Facebook. Is that keeping the Sabbath? No, mga kapatid. Biblically speaking, the word is to. To, when you say to, T-O, directional. You go to the market, to the church, to the school. Pag araw ng Sabat, bilang Adventista, umuulan man or umaraw, where do we go? To the church, mga kapatid. You can see that sa literary structure ng commandment. So bakit ko kailangan malaman itong mga literary elements na ito? Dahil ang kautosang yan, let me tell you, at least 4,000 years old na itong kautosan na ito. Are you aware of that? Itong Exodus chapter 20 verse 8, it was not just during sa time ni Jesus. Even thousands of years before sa time ni Jesus, it was already given. So ancient, very old na ito na kautosan na may mga meaning ang bawat, may kahalagahan ang mga bawat salita. So, if you ask me, what is the correct translation? It's to, directional, intentional. Ibig sabihin, dapat gawin mo ang pagpangili ng araw ng Sabat. Hindi passive. Kasi pag sinabi mong passive, by, parang siyang soft na klase ng preposition or kautusan. How do you remember the Sabbath? Mga kapatid, to remember the Sabbath, ibig sabihin na it implies that something has already been established.
Napansin niyo itong Sinai, sabi nila na yung Ten Commandments binigay lang sa Sinai. So ang Sabat nagmula lamang sa Sinai. That is incorrect. When you say in Hebrew, shakar, remember, to remember something, ibig sabihin, something already existed in the past, not just today. So when you say Sabbath, remember the Sabbath, ibig sabihin, ang Sabbath has been established even before the formation of Israel or the Jews. To remember also is to remind us the former things that God has created. It suggests the great necessity of consideration and preparation of the Sabbath before it comes. It shows the singular importance of this command, the reason why it was also placed in the heart center of the Ten Commandments. I would like to show you something really interesting here, mga kapatid, na I do not know kung nakita nyo na itong structure na ito. Nasa heart siya ng Ten Commandments. Alam nyo ba ang 10 utos ay parang tao? May pattern, may structure ang 10 utos. It's just like a human being. 10 Commandments. Notice here, ang 10 Commandments ay para siyang tao. May ulo at may katawan. And then, ang ulo nag-represent ng 1, 2, 3. Do you remember itong 10 Commandments? There should be no other gods. Ano yung second? Don't make graven images. At pangatlo, don't misuse the name of God. Yes, it deserves as the head of the 10 Commandments. And then, if you notice, ang 5, 6, 7, 8, 9, 10, do you remember that? Yes, igalang ang nanay at tatay at lahat in relation sa tao. So, how about the 4th commandment? If you notice, mga kapatid, it is it's the heart of the 10 Commandments. Kaya nga, some scholars would say, ang Sabbath is a living day. This is a day na buhay. Yes, hindi siya patay. That's why, sa araw ng Sabbath, hindi tayo naglilibing ng patay. Dahil ito ay isang araw ng buhay na Diyos. Yes, look at the structure. Doon mo rin makikita, ang 10 utos, hindi lang yan random na sinulat sa bato. Kundi may structure, may pattern. Na pag tiningnan mo, may picture siya na sinasuggest. Na para siyang tao. Na may ulo, may katawan, at may puso. At ang Sabat, para siyang connector. Nagkukonect ng Diyos at ng tao. Remember? God sa taas at ang tao sa baba. So anong ginagawa ng Sabat? Ang Sabat is a day na nagkukonek sa atin sa divine being. Amen? Yes. So I would propose this afternoon na ang araw ng Sabat ay isang buhay na araw. Amen? Yes. Mga kapatid, ano nga ang sabi sa Biblia? Ang kamatayan ay katulad ng pagtulog. Minsan, nakikita ko sa kapatiran natin pag-araw ng Sabat, lalo pag divine hour. Yes, natutulog ang iba. Ibig ba sabihin nun, patay ang inyong Diyos kasi nakatutulog tayo sa loob ng church? Remember, mga kapatid, we are serving a living God. Totoo po yan, mga kapatid. Here is even what is interesting. Sabi ni Ellen White, let me remind you of what Ellen White said. Sabi niya, when you are sleeping while the service is going on, you are insulting a living God. Yes. That is from the words of our prophetess Ellen White. Pag ikaw ay natutulog habang nagsisermon si Pastor Jubel o kung sino man sa gitna, iniinsulto mo ang Diyos na buhay. So wag tayong patulog-tulog. Hindi nga, I'm not entertaining you. I'm telling you the truth. Wag tayong patulog-tulog sa ating pananampalataya. Amen? Yes, dahil ang araw ng Sabat ay isang buhay na araw. Amen? Right. So, mga kapatid, Exodus chapter 20, verse 8 to 11. We're all familiar with this. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days, you shall labor and do all your work. But on the 7th is the Sabbath of the Lord, your God. In it, you shall do no work. You. Ang isang technique para maunawaan mo ang mga ancient texts is yung mga repetitions. May mga meaning yan. Hindi lang po yan basta sinulat ni Moses. Exodus was written by Moses. May mga meaning. And if you notice, ang you, your, paulit-ulit. Second person, singular, you. At
you, nor your son, nor your daughter, para siyang checklist kung papapansin mo. For example, sabi ng Panginoon, sa 6 na araw, gawin mo ang lahat mong trabaho. Sa 7, huwag kang magtrabaho. Pero Pastor Joper, tag-ulan ngayon, sayang yung panahon. So, halimbawa, mag-araro ng taniman. In it, you shall do no work. Sa 7 araw ay huwag ka magtrabaho, pero sayang yung time. So, sabi ng Panginoon, huwag ka magtrabaho, pero dahil Adventista ako, hindi ako magtatrabaho. Meron akong anak na lalaki. Siya na lang kaya patrabuhin ko. You go and check Exodus 20. Pwede bang anak na lalaki? No. Meron pa akong isang anak, babae. Pwede ko siyang utusan, mag-araro sa araw ng Sabat? Sabi sa utos, no. Mayaman ako, meron akong katulong na lalaki. Yung katulong ko na lang, dahil binabayaran ko din naman yon, pwede siyang mag-araro? No. Ang babae, pwede din? No. Baka pwede yung baka, siya na lang, utusan ko na lang, ikaw na lang doon matumato ba? No? Tagalog ng matumato. Yeah. Ikaw na lang magkusa na mag-araro ng sarili mo doon. Pwede ba yon? No. And then, may nakitulog sa bahay ko pala kagabi, utusan ko kaya siya. Hindi man siya Hudyo, hindi man siya Adventista. Utusan ko kaya siya magtrabaho. Pwede ba yon? No. So if you notice, Exodus chapter 20 is like a checklist na pwede ba ito, pwede ba ito? Pag hindi, ibig sabihin, you should not, mga kapatid, including every stranger in your gates. Lahat ng mga tao sa iyong bahay. Ang Sabbath commandment also upholds the animal rights. Have you noticed that? Pag araw ng Sabbath, God is also concerned sa mga hayop. Sa panahon natin today, napaka-loud or napaka-prominent ng mga animal activists na nagpo-promote ng animal rights. Sabbath commandment promotes animal rights. Na ibig sabihin, pag araw ng Sabbath, ang mga hayop din naman ay nangingilin. Hindi dapat sila nagtatrabaho pag araw ng Sabbath. So do you see how fair God is when it comes sa Sabbath? Sabbath is not just for human beings. Sabbath is for every single creation of God. Para din sa ibon, para sa hayop, para sa nilalang ng Panginoon, sa lahat. Mga kapatid, let me ask you, paano na lang kung Sabbath keeper ang buong mundo? What would happen to the world? Just imagine, paano kung ang ilang billion ba tayo? 7 billion? 8 billion? Kung ang 8 billion people in the world today, pag araw ng Sabbath, everyone stops and rest at Adventist. What would happen to the world? Have you ever realized that? Hindi maganda. Pero alam nyo, may ibang mga kaisipan. Sayang ang economy. Sayang yung araw, nakikita pa ang business. Pero remember mga kapatid, ang utos na ito was given even before the what? The creation. The establishment of nations. So ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang mundo iikot yan. Hindi nakadepende sa tao, kundi sa salita ng Panginoon. Oh, here is even beautiful. Exodus chapter 20 verse 11. Let's read. Ready? Go. The sea and all that is in them. But he rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Now mga kapatid, isang passage lang siya, but there are 3 groups of ideas. I highlighted it in different colors. When you read the Bible, notice these elements. It will really help you. Anong ibig sabihin? Pansinin niyo itong sa passage na ito. Ang blue part, what does it talks about? It talks about creation. Very good. Ang purple, and he rested on the 7th day. It talks about Sabbath. And the red part, and therefore, ang parang conclusion, parang product, God blessed the Sabbath and made it holy. I come up with this formula. Creation, tapos Sabbath, pag pinagsama mo, ano ang result, ano ang product niya? Mga kapatid, pagpapala at kabanalan. Hindi ba ganyan ang hinahanap natin sa buhay na ito? Yes. Kailan daw natin makita? Kailan daw natin matanggap? Pag araw ng Sabat, hindi Linggo, hindi Biyernes.
kabanalan at pagpapala. Ito ang hinahanap natin, mga kapatid. And there are reserved blessings. Naghihintay ito pag araw ng Sabat. Kaya nga po, I hope this will encourage you na mag-attend ng Sabat. Even may sakit, even may ulan, may baha, mangilin ng araw ng Sabat. Amen? Gano'ng katagal ang kabanalan, ang holiday? 24 oras, mga kapatid. Hindi tayo katulad ng Iglesia ni Cristo, na tagdadalawang oras lang, o di kayo Katoliko. Ang kadalasan, minsan, ang nakakalungkot sa atin, mga kapatiran, divine hours na dumarating. Tapos pagtapos ng divine, hindi na nagbumabalik ng AY. Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Tayong mga Adventista, pinapangili natin ang araw ng Sabat ng 24 oras. Actually, I don't agree na ang second service tinatawag na divine hour. Kasi ang tunay na divine hour is from sunset to sunset. That is divine hour. Holy hour of God. Kaya nga po, mga kapatid, bumalik tayo pag AY. Kunti lang ang nag-amen. Yung mga nag-amen, faithful ba tayo? Pag AY? Yes! Remember, mga kapatid, anong sabi ko kanina? Who is the most faithful Sabbath keeper? God. Kasi mula sa creation hanggang sa panahon natin today, He has been keeping the Sabbath with man, always present with us. Amen? Yes, remember that you were slaves in Egypt and that your Lord, your God, brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Kahit itong Deuteronomy chapter 5 verse 15, meron ding pattern dito sinasuggest. May slavery, may deliverance, and therefore, kung naranasan mong niligtas, binago ka, tinulungan ka ng Panginoon, ipangilin mong araw ng Sabbath. Amen? Yes. This is a day of freedom and worship. Mga kapatid, here, I have to quicken these things. Canvas of creation. Sino po dito ang pintor? Do we have? Painter? Pintor na magaling Ang isang pintor, nagsisimula siya sa canvas. Ang canvas ay isang blank sheet. For example, cloth na puti. Tama? Ang creation din naman ay para siyang ganun. Ang Panginoon ay para siyang dakilang designer or pintor. Merong 3, well actually 4, na canvases. Ang unang canvas was the canvas of air. Second, the canvas of water. Third, the canvas of land. And the canvas of time. Sa canvas of air, ano ang nilikha ng Panginoon doon, mga kapatid? Para mag-occupy ng air. Mga ibon. Very good. Sa canvas of water, ano ang nilikha ng Panginoon para mag-occupy? Fish. Hindi naman pwedeng fish una, tapos tubig. So, ibig sabihin dito, may order ang creation, hindi sabog-sabog katulad ng tinuturo ng siyensya na, basta random ang mga nangyari, tapos life came. No! When you study the creation, may pattern, may beauty, may organisasyon ang paglalang ng Panginoon. Una, hangin, siyempre, or tubig, tapos nilikha niya ng isda. Sunod is land. Sino nag-occupy ng land? Plants, animals, tao. So bago lalangin ng Panginoon ang mga halaman at mga tao, mga hayop, hinuna niya muna ang lupa. May organisasyon. In science, we call it space and time. Space and time. How about sa time? Ano ang nilagay ng Panginoon dyan? If you notice, mga kapatid, it is the Sabbath. The first cycle of time sa panahon ni Adan at ni Eva was seventh day or Sabbath. Ano ibig sabihin? Sa panahon ni Adan at ni Eva, they do not have concept of year. Are you following? They do not have concept of month. Ang first na cycle ng panahon is actually Sabbath. Paano mo malaman na isang linggo na? Ano ang clue? Ano ang mag-e-end siya sa Sabbath? For example, today, paano natin malaman na isang araw na nakalipas? Lumitaw at lulubog ang araw. Ibig sabihin, this is one day. Ibig sabihin, may obserbahan ka sa labas na araw. Paano mo malaman na isang buwan na ang nakalipas?
kung walang kalendaryo, walang orasan, walang wall clock. Ang appearance ng moon, buwan. So, ibig sabihin, itong mga heavenly bodies na ito, they serve as calendar. Paano mo malaman na isang taon nang nakalipas kung walang kalendaryo? Sige nga. How will you know na isang taon nang nakalipas kung wala tayong kalendaryo? Robert knows this, but if you notice season, panahon. Sa ibang bansa, merong 4 seasons in 1 year. Pag nangyari na itong 4 na season, ibig sabihin, isang taon na nakalipas. Have you noticed that? Yes! Ibig sabihin, hindi tayo iniwan ng Panginoon sa limbo na parang hindi mo alam nang nangyari. Everything is provided. In God's own time, meron tayong timetable. So, paano mo malaman isang araw na nakalipas? Anong obserbahan mo? Araw, sun. Paano mo malaman na isang buwan na nakalipas? Anong obserbahan mo? Moon. Paano mo malaman na isang taon na nakalipas? Anong obserbahan mo? Season, panahon. Dito sa Philippines, how many seasons do we have? 2. Hot and hotter? Ano? Rainy and? Yes, summer. Yes, tama. Pag nangyari na itong dalawang panahon na ito, ibig sabihin, 1 year na. Now, here. Paano mo malaman na isang linggo na ang nakalipas? Have you noticed how important Sabbath is? Mga kapatid, wala kang maobserbahan sa labas na nagsasuggest, Sabbath na Joper. Wala kang makita. Ang Sabbath, ang weekly cycle can only be determined by Sabbath. That's why God said, remember, remember, remember. Kasi ang Sabbath will tell you also time. Sabbath is not just a day of worship. Sabbath is also timetable. Remember itong wall clock na yan, ang mga relo sa kamay nyo, hindi yan nilikha ng Diyos. Tayo lang na taong lumikha niyan. Pero hindi tayo iniwan ng Panginoon on our own. Binigyan niya tayo ng mga bagay sa palibot to tell time. So paano mo malaman na isang linggo na nakalipas? Sabbath. That's why, remember the Sabbath day kasi wala kang maobserbahan sa labas na nagsasuggest na na Sabbath na. Maybe here, as I'm about to, and I'd like to leave this. This is the Book of Jubilees. The Book of Jubilees was 100 to 200 years before the time of Jesus. Ito yung mga tinatawag na extra biblical resources or mga documents na nakatulong or ginagawang basihan din naman ng mga buhay ng mga Hudyo noong unang panahon. Sa panahon natin today, ano yung mga extra biblical resources na tumutulong sa ating spiritual na pamumuhay? Yung mga writings ni Ellen White, Spirit of Prophecy, correct. Sa panahon nila, they have the Book of Jubilees translated into English. But originally, this was in Hebrew. And it is called the Little Genesis. It mentioned about the Sabbath. I want you to notice, really, really interesting. Maybe some of you, I may question dito. Sabi, remember, ito ay guide ng mga ancient Jews kung paano nila kinikip ang Sabbath noong unang panahon. The 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Do not do any work on it. You, your children, your male and female servants, all your cattle, or the foreigner who is with you. Have you noticed? Parang sa Exodus din siya. Kasi ang Book of Jubilee, para siyang Little Genesis tawag nila. Para siyang, Bible din, parang Torah. The man who does any work on it is to die. Patayin ka kung ikaw ay nagtrabaho. Any man who desecrates this day, who lies with a woman, who says anything about work on it, that he is to set out on a trip on it, or about any selling or buying, who in it draws water which he had not prepared for him on the 6th day, or who lifts any load to bring outside his tent or his house, is to die. Nakita niyo mga kapatid, ang standard nila noong unang panahon sa pangili ng araw ng Sabat. May bubuhatin ka lang mula sa bahay mo, ilagay mo sa labas, you're already violating the Sabbath. And what I want you to notice here is, nakita niyo yung who lies with a woman? Mga kapatid, if you go to Israel today, talk to the rabbis, Jews, they do not do sex on Sabbath. May mga pastor na magsasabi, Sabbath is holy, then sex is holy, then altogether do it. That is just purely human opinion and to justify yung lust sa isipan natin. Mga kapatid,
Hindi. Are you aware sa Exodus or sa Old Testament, whenever the house of Israel will meet God or will do something holy, anong instruction ng Panginoon kay Moses? Tell the nation of Israel to take shower, clean clothes, and do not sex with your wife. Unfortunately, yes, totoo yan mga kapatid. May mga pastor tayo nagtuturo na, sex is holy, Sabbath is holy, then do that. We call it Sabbath delight. No, mga kapatid. Sabi mo lang yan, Pastor Jupiter, kasi single ka. No, mga kapatid. You can do it 6 days, araw-arawin mo. Pero pag araw ng Sabat, huwag mong gawin yan. Totoo yan, mga kapatid. 6 days, you have all the days to do that. But on the 7th day, do not do that because this is the day of the Lord. Kung sex is holy at Sabbath is holy, pwede daw gawin. Let me ask you, ang kasal ba ay banal? Yes or no? Yes, it was instituted in Eden together with family and Sabbath. Bakit hindi natin ginagawa sa araw ng Sabbath ang kasal? Kasi hindi yun ang utos ng Panginoon. Kung banal ang kasal at banal ang araw ng Sabbath, so pwede palang magkasal. Have you noticed? Pero hindi natin ginagawa yun. Kasi ang araw ng Sabbath is designated para sa kaluwalhatian ng Panginoon, not for my own personal desire, pleasure. Yes. Naalala ko si Pastor Sinaga, ministerial director dati ng SSD. Any personal pleasure, do not do it on Sabbath. Lahat na nagbibigay ng pleasure sa'yo, do not do it on Sabbath. Dahil ang araw ng Sabbath ay isang banal na araw ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi ko yan turo. Yan ay mababasa din naman sa Biblia at sa extra resources, biblical resources ng mga Hudyo. There's another. Chapter 50, verse 12 to 13. Here, any man who does work, who goes on a trip, who works farmland, whether at his home or in any place, who lights a fire, notice that? Who rides any animal, who travels at sea by ship, any man who beats or kills anything, who slits the throat of an animal or bird, who catches either wild animal, a bird, or a fish, who fasts and makes war on the Sabbath, a man who does any of these things on the Sabbath day is to die. Imagine mo, mag-fasting ka lang sa araw ng Sabbath, papatayin ka. Fasting on the day of Sabbath is a violation. Yes, pero tayo mga Adventista, we fast on Sabbath. Pero ang mga Hudyo, mga kapatid, they do not do that. Why? Because Sabbath is a day of festivities, a day of the Lord, wherein this is a day of celebration, mga kapatid. Dapat ang katawan mo is at the optimum level. Dapat the best, hindi ka nagfa-fasting. You do fasting on other days, but not on Sabbath. Interesting. Pero tayo, mga Adventista, we have this own understanding na nagpa-fast tayo pag Sabbath. I don't think okay din naman yan. Pero kung titingnan mo, biblically speaking, at yung mga tradisyon, mga ugali ng mga Hudyo, they do not fast on Sabbath day. Yes. Kasi ang araw ng Sabbath, Kasi ako po, nagpa-fasting pa ako ng Sabbath. Opo. Pero ang aking conviction sa Panginoon pero mabuti po na ano ninyo. Pero pag ibang araw po, pwede mag-fasting. Of course, yes. Right. Sabbath kasi Pero kung yan ang naging practice na ninyo, mga kapatid, it's okay for me, I think. I don't think that it will offend God. Pero kung titingnan natin talaga ang biblical, standpoint nito, nobody, Jews, even if you go to Israel today, they do not fast on Sabbath. ibang araw, Pastor, Yes. Do that on other days, not on Saturday. Kasi ang Sabbath ay meeting mo with God. Dapat lahat alert, lahat hindi ka paluya-luya dapat busog. Hindi nga seryoso, mga kapatid. Nangadap din. Yes, right. So, napansin niyo ito, mga kapatid? Anyone who says anything about work on it? Here, on this last one.
Anyone who says anything about work on it, that he is to set out on a trip, kahit mag-usap, ay kapatid, sa araw ng Sabat tungkol sa business, you should be killed. So ibig sabihin, pag araw ng Sabat, hindi ka dapat nag-uusap ng ibang mga topic ng business. So na-notice nyo kung gaano kasagrado ang keeping ng Sabat. Mga kapatid, let me tell you, why is this important? Ang mga Hudyo, they have been keeping the Sabbath for at least 4,000 years. Alam nyo ba mga kapatid, tayo mga Adventista, how long we have been keeping the Sabbath? Sige nga, any idea sa history? Gaano na katagal ang Seventh-day Adventist nangingili ng araw ng Sabbath? 6,000? No. Kung ating bilangin, wala pang 200 years old ang church natin na nangingili ng araw ng Sabat. Here is a history. Let me tell you. 1844, di ba? 1844 ang disappointment. 1855. How many years is that? 11 years later. Ibig sabihin, at least 10 years, si Ellen White at ang mga pioneers, mali ang kanilang pangingili ng araw ng Sabat, which is 6 o'clock. Originally, ang church natin, pinapangili ng araw ng Sabat ng alas 6. Alas 6 ng hapon, ibig sabihin, tapos ng Sabat. 1855, year 1855, our general conference, our general church, adopted yung church worship natin is sunset to sunset, not 6 o'clock. So kung bibilangin mo, 1855 up to this time, wala pang 200 years old ang pangingili natin ng araw ng Sabat. So kung i-compare mo yan sa mga Hudyo, ibig sabihin may matutunan tayo sa Hudyo kasi libong taon na nila pinapangili ng araw ng Sabat. Ibig sabihin, may matutunan tayo na, ay, ganito palang pag-practice nila ng Sabat, ganito pala sila magpakabanal ng araw ng Sabat. Therefore, I don't think na this is something na, ay, hindi ko gagawin yan kasi Adventista ako, ito yung mga Hudyo. No! Remember mga kapatid, ang pananampalatayang Adventista, it is, ang roots niyan sa Judaism, yes, kay Moses, sa Torah. So, ibig sabihin, if we try to consider the way they keep the Sabbath in the past, may mga matutunan tayo. Di naman sa panahon natin, today. Amen? And so, maybe, ang inyong tanong din, who lights a fire? Ang naglalight ng fire? Pag-araw ng Sabbath, is that okay? According sa mga Hudyo, it should be the person who does that, a man who does these things, is to die. Pero mga kapatid, I want to make this clear. I do not know if pastor would agree with me. Ang pag-light ng fire ba? Kasi na-mention din dyan, no? Who lights a fire? Noong unang, remember, ito'y libong taon na nakaraan. Ang pagsindi ng apoy noong unang panahon is liburus. Mas trabahoso kumpara sa panahon natin today. I would still stand sa sinabi ni Jesus na it is lawful to do good on Sabbath. Kung may nakita kang kapatid na gutom at kailangan mo magluto, I think it is good to do that. Instead na maging mag-fix tayo dyan na hindi pwede magluto kasi bawal. Exactly. So I do not know what is your stand on this, but again, this is not my teaching. This is the teaching of how the Jews keep the Sabbath. So I think mga kapatid, I have to end here. There's a lot of interesting things that we can learn, but I know may mga questions kayo and clarifications. Our pastors are here to help us be enlightened. So please,